nila kinikilala. Ito po ang ating kalalagayan. Pangalawa, yamang tayo'y mga anak ng Diyos, ano ang ating katiyakan? Unang katiyakan, kaligtasan. Ay po ba ligtas na? Amen. Sabi ko nga po, ang nagkikristyanuhan ay pupunta sa langit-langitan. Pero sa totoo lang po, yamang tayo mga anak ng Diyos, meron tayong katiyakan. At yun po ay kaligtasan. Nasabi na salita ng Diyos, sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, ang dumililig sa aking salita at sumasampalataya sa Kanya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi na siya hahatulan. Lumipat na siya sa buhay mula sa kamatayan. Unang Juan o John chapter 1 verses 12 to 13, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos hindi dahil sa sinilang ayon sa kalikasan ni sa pita ng laman o pagkagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Mga kapatid, meron po tayong katiyakan. Ang sabi ng Ephesians chapter 2, 8-9, kayo at ako'y naligtas hindi dahil sa kayo at ako'y naligtas dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Hindi dahil sa ating pananampalataya. Hindi po ito sa ating pumubuting mga gawa. John 14:6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kung na makapupunta sa Ama, kung hindi, sa pamamagitan ko. Meron po tayong katiyakan ng kaligtasan. Mga kapatid, ang tanong sa atin, tayo ba tunay na anak ng Diyos? Kung dumating ang Panginoon mamaya, hindi natin alam. Tayo po ba ay magkakasamang aakyat sa langit? Kayo at ako ay meron pong katiyakan ng kaligtasan. Hindi lamang po yun, tayo ay may tirahan sa langit. John chapter 14, 1-4, sabi roon, let not your heart be troubled, have faith in God and have faith in me. In my Father's house are rooms enough. Grabe, sabi ng salita ng Panginoon, talagang rooms enough. Eksakto ang atin ng tirahan doon. If it was not so, would I have said that I am going to make ready a place for you? And if I go and make ready a place for you, I will come back again and will take you to be with me so that you may be where I am. And you all have knowledge of where I am going and of the way to it. So mga kapatid, meron po tayong espasyo doon sa langit. Alam niyo po ba yung salitang reserve? Yung salitang reserve, alam niyo? Pag nakalagay yung sa table, reserve for mayor, blah blah blah. O kaya, di ba, sa mga parking lot, reserve for. Ano pong ibig sabihin noon? Wala pong pwede gumagaw doon. Bakit? Yun po ay doon sa pinaglaanan. Doon pong posisyon. Alam niyo sa 1 Peter chapter 1, binabanggit po doon na ang inyo po at ang akin pong titirhan doon sa langit ay naka-reserve. Hindi po pwede pagdating doon mag-aagawan, hindi yung katulad din natin doon ng lupa na pinag-aagawan. Doon ay wala akong magawan. Ibig sabihin, ang inyo at ang aking tirahan ay naka-reserve, okay na. Pero sabi ng Bible, pagka okay na ang titirahan natin, muling babalik si Jesus Christ. Naritignan niyo kung ba ang kasabihang kasama sa gayak? Iwan sa lakad. Yung, ay, alis na tayo, liligo lamang. Nung makaligo ka, nung bukas ng pintulan, nag-aalis na. Mas mga pakiramdam. Baka ako ganun din ang ating kalagayan. Linggo-linggo tayo narito. Malakas tayo mag-pray. Pero hindi yun indikasyon na tayo ay mananampalataya. Hindi yun dahil linggo-linggo narito ka, nagbabasa ka ng Biblia, eh, ikaw ay Kristiyano na. Mga kapatid, tiyakin po natin na talagang tayo ay mayroong tirahan sa langit.
Matitiyak po natin yun kung tayo ay may tunay na relasyon kay Kristo. Even po ba? Pangatlo, makikita natin siya ng mukhaan at makakasama ng palagian. Ito po ang pinakamasarap na kumbaga ay end goal. Pinakasukdulan ng ating pananampalataya. Yung makita mo si Jesus na lumikha sa iyo, makita mo si Jesus na nag-aalay ng kanyang buhay para sa iyo. Pinakamasarap na sukdulan ng ating pananampalataya. Mga kapatid, ang sabi ng salita ng Panginoon, verse 2, mga minamahal, sa ngayon tayo mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya sapagkat makikita natin siya sa likas na kalagayan. Ang sinasabi po ng salita ng Diyos na tayo matutulad sa Kanya, hindi tayo magiging Diyos. Pero yung Kanyang karakter, di ba sabi ng salita ng Panginoon, dalangin natin ang Diyos na kawangis natin in character. Ibig sabihin po mga kapatid, sabi ng salita ng Panginoon, makikita natin siya ng mukhaan at makakasama ng palagian. John chapter 1, sa atin nung binasa, sa John chapter 1, 1-3, sabi roon, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him. Kung wala si Kristo, sabi ng Bible, was not anything made that was made. Walang magagawa, walang malilikha kung hindi dahil kay Jesus Christ. In Him was life, and the life was the light of men. Alam niyo ang katotohanan mga kapatid, kung ang isang tao ay wala kay Kristo, siya po ay patay. Well, lumalakad po siya riyan, pero totoo, siya ay patay. Bakit? Sapagkat sabi ng salita ng Panginoon, in Him was life. Sa Kanya'y may buhay. Siya ang buhay. Kaya kung kayo'y wala kay Kristo, maaaring nabubuhay tayo sa daigdig na ito, pero totoo, patay tayo. Yung ating connection sa Diyos. Nasabi po sa RBC Ministry Safe and Secure, the Permanence of Salvation, there are 3 kinds of security. Una, yung sinasabing sure but not secure. Ano pong ibig sabihin niya? Sabi ng sumulat, these people believe that they have confirmed reservations in heaven. So sila sasabi nila, oh wow, may tirahan ako sa langit. But they're self-deceived. Bakit? They are like the legalists of Christ's day who mistakenly thought that God would accept them on the basis of their own good efforts. Yung bang, sila yung mga tao na, di ba pag tinanong mo, pag namatay ka sa kapupunta, siguro tuloy sa langit. Dahil ako naman mabait-bait. Wala naman akong pagalit. Lagi ako nagbibigay sa kung saan. Yung mga nato ko, yung mga bata rin yung paslit. Ibigyan ko yung tigmamamiso, pas ng tadaan. Ako'y mabait na tao. Pero ang kanila pong pagpunta sa langit, nakabase sa kanila, mabuting gawa. Na parang pag gumawa ng mabuti, pagkapag di naman masama iyon, pero ang kanilang pagkakaintindi na pag sila'y gumawa ng mabuti, sila'y pupunta sa langit. Mga kapatid, baka naman po ito para ng ating kalalagayan. Tayo po ay sure, not secure. Kasi sasabihin nila, siguro kung pagdating sa langit, yung magkakaintindihan. Wala pa naman nakakarating doon. Hindi na lamang pagka sa dulo na. Sure, but not secure. Pangalawa, secure, but not sure. Sino naman itong mga taong ito? Such a person has trusted Christ as Savior and is held firmly in the protective hand of God. But when failure occurs, and guilt comes in like a flood, or when a mental, physical, and emotional exhaustion set in, such a person becomes confused by feelings. Sila yung mga tao na sinasabing Kristiyano sila, pero pagka dumating na yung mga problema, dumating na yung mga kahirapan sa buhay, sasabihin nila na, Kristiyano ba ako? Tignan nila pala ng palataya po yung nakadepende sa pakiramdam.
Pag sila yung mga pakiramdam nila ay yung kanilang mga balahimong pusa ay tumitindig at napupuspos sila ng mga kung anuman. Parang sabi nila, Kristiyano ako, pero pagka sila ay may naroon sa pagkakataon na mababa, hindi yata ako Kristiyano ngayon. Sila po yung mga tao na secure, but not sure. Yung pangatlo, sure and secure. Sino man po sila? Sila yung mga tao na tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, lumalakad patuloy sa bagong relasyon, at ini-enjoy nila ang ebidensya na sila ay tunay na anak ng Diyos. Ano po yung mga evidences na yon? Believe in Christ, saving work, confidence in the Word of God, wala silang pagdudulot sa salita ng Diyos, pero silang bagong buhay, hindi po pwedeng kaang o maglakad. Yung bang ang isang paa ay nasa sanlibutan at ang isang paa ay nasa Panginoon. Nakaranas na po ba kayo sumakay sa bangka na dalawa? Yung dadano sa ilog tapos dalawang bangka? Nakaranas na po kayo sumakay. Mahirap po. Hindi po pwedeng ganun din ang kalalagayan natin bilang mananampalataya. Na kay babay po natin pagkalinggo, tayo ay pupunta sa simbahan, pero pagka Lunes hanggang Sabado, nagkakasumayo tayo. Hindi ko ganun ang mananampalataya. Sabi nga, maraming tao nag-convert ng religion, pero hindi na-convert ang puso. Ang conversion na hinihingi po ng Panginoon ay puso, hindi yung religion. Mga kapatid, ito po yung ating kalalagayan. Nasaan po tayo? Sure but not secure? Secure but not sure? Or sure and secure? So mga kapatid, bilang tayo mga anak ng Diyos, ano ang ating tungkulin? Siyempre, meron din tayong tungkulin. Una, mamuhay sa kabanalan. Mamuhay sa kabanalan. Ano po ang sabi ng ating binasa kanina? First, ano po sabi ng verse 3? Kaya't ang sinumang may pag-asa sa Kanya ay nagpapaglinis tulad ni Kristo, siya'y malinis. Ito po mga kapatid ang ating tungkulin. Sa isip, sa salita, sa gawa, dapat po tayo ay namumuhay sa kabanalan. Ang kabanalan po sinasabi ng salita ng Panginoon ay po sa aking pag-aaral ay dalawa. Una, ikaw ay naging banal, naging righteous ka, nung ikaw ay tubusin ni Kristo, nung ikaw ay hanguin niya at ilipat ka niya sa kanyang kaharian. Pangalawa pong sinasabi ng Biblia ng kabanalan, yung araw-araw na iyong paglakad. So, kinakailangan ho natin na araw-araw, mamuhay tayo sa kabanalan. 1 Peter chapter 2 verse 11, mga pinakamamahal, ipinamamanay ko sa inyo bilang mga dayuhang nakikipamayan sa daigdig na ito. Tayo po nakikipamayan. Ano po sa ibang salin? Dayuhan. Pag po ba dayuhan, may sarili? Wala. Pag sinabing dayuhan, ito po parang nagre-renta ka ng bahay, hindi naman iyo yung bahay. Hanggang may pambayad ka, hindi ayos ang ating usapan. So tuloy ang bayad, tuloy ang tira. Ganun din ang ating kalalagayan. Kayo at ako ay dayuhan. Wala tayong sarili sa daigdig na ito. Kaya sabi ng Bible, ipinamamanay ko sa inyo bilang mga dayuhang nakikipamayan sa daigdig na ito, talikdanan ninyo ang masasamang hilig ng katawan na naghihimagsik laban sa Espiritu. Mga kapatid, talagang ang Espiritu at laman ay lagi nung magkalaban. Ang sabi ng Biblia, talikdan ang masasamang hilig ng katawan. Talikdanan. Talikdanan ninyo ang masasamang hilig ng katawan. Meron po ba tayo mga hilig ng katawan na dapat na talikdan? So pagka ako nakahilig, talagang lagay ang loob. Talaga akong bumabunso yung hinilingan. Ayaw bitaw na, kung bumabunso akin ka.
Mga kapatid, sabi ng Biblia, talikdanan ninyo ang masamang hilig ng katawan. Yung naiso ng katawan. Pangalawa, mamuhay na may pagsunod. Hindi lamang ng mayroong kumbaga ay sa kabanalan, kundi kinakailangan kung mayroong pagsunod. Sabi ng John 14:21, "It is he who has my commands and obeys them that loves me, and he who loves me shall be loved by my Father, and I will love him and will manifest myself to him." Ito daw ng talata. Alam niyo, pagka naranasan mo na yung kanyang salita ay iyong sundin, mayroong kasalita ng Diyos, yung commands niya ay nasa sa iyo, at sinunod mo ito, ang sabi roon, iyon ang pagpapakita na ikaw ay nagmamahal. At ngayon, dahil kayo nagmamahal, sabi roon, "He who loves me shall be loved by my Father. And I will love him and will manifest myself to him." Kailan lamang po magmamanifest si Jesus Christ sa isang manampalataya? Kapag ka minahal mo siya. At ang pagpapakita ng pagmamahal ay pagsunod sa Kanya. Pagkakaroon ng utos niya at pangalawa ay pagsunod sa Kanyang utos. Mga kapatid, mamuhay ng may pagsunod. Madali po ba sumunod? Sa totoo lang ay mahirap sumunod. Pero sumusunod ka, di ba kahit sa asawa, maglaba ka, magsaing ka, bakit ka susunod? Kasi mahal mo yung iyong partner. Kaya nga partner, di ba? Mahal mo yung iyong partner sa buhay. Lahat po ng nag-uudyok sa iyo, nagtutulak sa iyo para sumunod ay pagmamahal. Mga kapatid, isang patunay na dakila ang pagmamahal ng Diyos sa mga mananampalataya. Ano po yun? Tinatawag na tayo ng mga anak. Are you sure na pare-pareho na tayo anak ng Diyos? Mayroon po yung nag-aanak-anakan. Maganda kung matiyak natin sa ating mga sarili na tayo ay anak ng Diyos. Napakahirap po nung tayo ay nagtitiyak-tiyakan lang. Nasabi nga ng isang quotation, mas mabuti pa ang hindi mo alam na wala kang katiyakan kaysa nagtitiyak-tiyakan ka lamang na talaga hindi ka naman tiyak. Wala kang pag-asa yun. Yung bang kinukumbisi mo sarili mo na kahit 2 minuto ang luto, hindi, adobo yan. Mahirap mo yung gano'n. Dapat ay talagang alam mo sa iyong sarili. Eh, mas palabo mo, kung tingin mo sa adobo, hindi, pinola yan. Tala si John. Palabo mo yan. Kasabaw na. Mga kapatid, dapat po tiyak natin na tayo anak ng Diyos. At yaman tayo mga anak ng Diyos, hindi tayo nakikilala ng sanlibutan, manapay kinabubuotan. Yaman tayo mga anak ng Diyos, meron tayong katiyakan. Ano yung katiyakan natin? Kaligtasan, tirahan sa langit, at makikita natin siya, at makakasama ng palagian. Pangatlo, yaman tayo mga anak ng Diyos, may tungkulin tayo na dapat isa katuparan. Mamuhay sa kabanalan at mamuhay sa pagsunod. Kapatid, binahal ng di masukat na pagmamahal ng ating Diyos. Naranasan niyo po ba sa inyong buhay? Sabi ng salita ng Panginoon, sino makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? O ang kapigatian? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib? O ang tabak? Ang sabi ng salita ng Panginoon, ayon sa nasusulat, alang-alang sa iyo, nanganganib kami mamatay sa buong maghapon, ibinibilang kami ng mga tupong papatayin, hindi. Ang lahat ng ito'y kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. May problema ka ba? Ang sabi ng Bible, kayang-kaya nating pagtagumpayan, hindi ka nag-iisa-isa. May nagmamahal sa atin. Ang sabi ng salita ng Diyos, sapagkat natitiyak mo ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay sa darating, ang mga may kapangyarihan, ang kataasan, kalaliman, o alinmang bagay na nilalang, ay
hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos, pag-ibig na ipinadala niya sa atin sa pamagitan ng Kristo Jesus ng ating minahal ng hindi masupag na pamamahal. Yung pagkakataon na nagtutugaw tayo sa pamamahal ng ating anak, lalo na pag tayo tumatanda at hindi tayo minakalinga. May pagkakataon na nagtutugaw tayo sa pamamahal ng ating asawa pagka ayaw pumasa yung cellphone. Ayaw bigay yung passport ng FB. Yung pagkakataon na nagtutugaw ang ating pamamahal sa ating boyfriend, girlfriend, hindi kaya ay sa ating mga biyanan. Well, talaga minsan may nakakapagmuda. Pero sa totoo lang mo, ang pag-ibig ng tao ay may hangganan. Ang pag-ibig ng tao ay may katapusan. Pero pag-ibig ng ating Diyos, ganyan po niya kayo pagmamahal. Kaya dalangin ko po ngayong umaga, kung paano mahal tayo ng Diyos, pakita rin po natin sa Kanya ang ating wagas at pagmamahal. Ang ating pagmamahal ay kumukubat, yun ay nakadepende sa emosyon. Pag hindi mo kamahal, hindi rin kita mahal. Pero pag-ibig ng Diyos, nung ialay niya ang kanyang buhay, di naman niya ang bawat dura sa kanyang bawat suntok, bawat hagupit, na bawat palo, umaalsa ang kanyang laman. Hanggang sa maramdaman niya na tumutusok sa kanyang kamay at sa kanyang paa ang bawat palo ng bawat tusok ng pako. Lahat ng yun din naman ang ating Panginoon dahil sa pagmamahal niya sa inyo, dahil sa pagmamahal sa inyo. Mga kapatid, kayo at ako ay minahal na hindi masukot ang pagmamahal. Panginoon, salamat po. Kulang ang aming mga salita para po ipakita ang aming pagpapasalamat sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa kaligtasan. Salamat sa tirahan sa langit na meron kami. Hindi namin ito pinagbaguran. Panginoon, ipapasalamat po kami. Kung meron na po kami reservation din sa langit. Ama, ininadalain ko sa inyo ang mga kapatid. Maaring ito sa amin ay hindi mga nagdududa pa sa aming pananampalataya. Maaring iba sa amin, Panginoon, ay kaya namin ito dahil masaya. Dahil may mga kaibigan kami nakikita. Masaya kami sa mga tugtugan, sa mga kamayan. Pero Lord, dalangin ko po na masigurado namin ang aming kalalagayan sa inyo. Sapagkat nakakalungkot naman na itong aming mga kinakamayang ibang kapatid ay pupunta ng langit pero kami may iiwan. Sa pinakamalungkot na maaari namin maranasan. Kaya papasalamat po kami sa oportunidad na inyong binibigay sa amin. Na Lord, araw-araw meron po kaming panibagong pag-asa. Panibagong araw na kung saan ay binibigay mo sa amin kung kayo ang pagkilalangin. Ama, salamat po sa inyo. Mga kapatid, ngayong umaga, ating pagbulay-bulayan sa salita ng Diyos. At tingnan natin kung aling bahagi ng salita ng Diyos ang maaari natin ilapat sa ating buhay.